Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, tinapos na si Tamba. Iyak na si Reza Hontiveros. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Atty. Rowena Guanzon, binutata si Tamba. Tinapos si Tamba mga kababayan, ito po ang balita. Sabi po dito, trabaho ba yan ng House of Representatives na mag-audit ng confidential funds? Kayo nga dyan, extraordinary expenses ninyo, pinipirmahan nyo lang, walang resibo. Di ba, totoo. Totoo naman talaga mga kababayan, di ba? Yung tinatawag po nilang liquidation by certification. At sino po ang author ng batas na yan mga kababayan? Si Senator Lacson, yung resolution number 10 mga kababayan na tinatawag na legalized corruption. Di ba? Legalized corruption talaga yan kasi pirma nyo lang, walang resibo. Tapos kung makapaghanap kayo ng butas kay Vice President Sara Duterte, akala nyo naman kayo na ang pinakamalinis na politiko. Di ba? Kayo ang may pinaka malinis na record? Ganun bang ibig nyo sabihin? Pero teka lang, ano itong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon? Liquidation by certification, walang resibo, pirma-pirma lang. Si Senator Lacson ang may pakana nito mga kababayan at tinatawag pa nga itong legalize corruption. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At ito, pasadahan din po natin mga kababayan. Ito, nagkamutan po ng likod si Reza Hontiveros at si Tambaluslos. Ito po ang sabi ni Martin Romualdez. Makialam, makinig, manood. This is your money. This is your future. And now, this is your Congress. Tama ka. No? Makialam, makinig, manood. This is our man, this is your money, this is your future, and now this is your Congress na magnanakaw ng inyong money and your future. Hindi mo tinapos yung sentence. I mean, hindi mo pinagpatuloy, di ba? And now this is your Congress that will rob your money. Yun. Yun naman pala. Totoo siguro ito. Sabi naman po ni Reza Hontiveros mga kababayan, one of the best suggestion I've heard in a long time from another government official. Ito po mga kababayan, ang sasuggest na Romualdez na yung bicameral conference ay isa publiko. Di ba? Papayag kayo na wala kayong insertion? Papayag kayo na wala kayong kalakal? Papayag kayo na wala kayong makukurap? Hindi nga totoo. Di ba? Kaya nga nagkakamutan po sila ng likod eh. And maybe someday, for example lang, matuloy ang ipapublic nila yung bicameral conference, di ba? Ang tanong, magiging transparent ba yan? Wala na bang maitatago dyan? Di ba? Wala na bang insertion na magaganap? Yun yung tanong doon. Anyway, pagbigyan po natin sila, total, yan naman talaga ang trabaho nila. Diba? Ang
Hay nako. Siyempre, ang magkaroon ng pera, di ba? Ang bayan natin, yan. Oh. Ang mag-budget sa kaban ng bayan. Siyempre, kasabay po ng pagbabudget sa mga proyekto ng bansa, sa mga proyekto ng administrasyon, kung meron man, no? Kasabay po niyan ay ang pagbabudget din sa kanilang mga bulsa. Nako. Ito na mga karibin natin, pasadahan din po natin itong si Risa Hontiveros. Iyak na. Ito po si Risa Hontiveros, sabi niya po dito, kung may nagsuhol kay Rene, KOJC yan. Maurilio, I knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million. 1 million. This is a lie. He knows it. Kung may managbayad kay Michael, hindi ako magtataka kung KOJC yan. Ito mga kaubayan, senador ka pong naturingan, gumagawa ka ng batas and you should know the law. No? Na hindi ka pwede magparatang sa isang tao without any evidence. Kailangan may ebidensya ka. Risa Hontiveros, hindi pwede na maniwala agad ang tao sa sinasasabihin mo, di ba? Posible pang maniwala ang tao doon kay alias Rene. Bakit mga kaubayan? No? Posible talagang binayaran po sa alias Rene because nakatakip po ang kanyang muka habang binabasa niya ang kanyang script nung panahon na Risa Hontiveros nag-iimbestiga sila. Di ba? Ngayon mga kababayan, nakatakip pa ba ang muka ni alias Rene? Di ba hindi? Ibig sabihin, he has nothing to hide. Di ba? Totoo po, siguro, no? Totoo po ang kanyang sinasabi ngayon dahil nga po, dire-diretso ang kanyang pagsasalita, wala siyang binabasang script, wala siyang papel na hawak, wala siyang tinitingnan na papel. No? Pero, for the sake of the argument, mga kaubayan, patunayan, no? Ni Risa Hontiveros that the KOJC is the one behind, no? Sa isyung ito. Patunayan niya. Kailangan niya po ng ebidensya. Magpakita po siya ng ebidensya para paniwalaan siya ng taong bayan. Okay? Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, magkapatid naman na Tulfo ang pag-usapan natin. Erwin Tulfo and Rafi Tulfo support Escudero as Senate President. Yun lang mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi? Sa mga nangyayari ngayon. Mukhang mabubutata na si Soto. Pero may chance pa rin naman si Senator-elect Rodante Marcoleta to be the next Senate President, no? Kasi kailangan po natin ng abogado, yung may prinsipyo, di ba? May paninindigan sa tama, hindi po may paninindigan sa kamalian, di ba? At yan ay walang iba kundi si Senator-elect Rodante Marcoleta. Yan mga kaubayan. Pero ano kaya anong opinion nyo dito mga kaubayan? Dalawang Tulfo, suportado po si Escudero. Sa bagay, itong dalawang ito mukhang rin sa administrasyon Parang si Escudero rin, di ba? Malapit sa administrasyon. That's why, hindi na po katakataka dito sa mga dito sa mga Tulfo kung sasang-ayon sila kay Escudero, di ba? Sayang din naman. Sayang lang. Wala akong ibang sasabihin kundi sayang lang din naman. Alright. Ano pang inyong masasabi dyan mga kabayan? Pasadahan din po natin itong si Abante, mukhang masaya si Abante ngayon Benny Abante official nang idiniklara ng COMELEC bilang nanalong congressman sa 6th District ng Manila. May nanalo na, official ng prinoclaim ng COMELEC si Congressman Benny Abante mga kababayan ng 6th District ng Manila. Pero
Eto, Representative Abante sa desisyon ng COMELEC, katotohanan lumabas sa pagpapatupad ng batas. Pero teka lang, hindi ka ba nahihiya? Di ba? Abante, hindi ka ba nahihiya? Ha? Ang ibinoto ng taong bayan without any hesitation, without any pandurugas, walang pandaraya. Ang ibinoto po ng taong bayan ng residente ng 6th District ay si yung kalaban mo, di ba? Si Joel. Joel ba yun? Teka lang Joey Chua, di ba? Talo ka eh. Tapos ikaw ang uupo, hindi ka ba nahihiya? Sa bagay mga kabayan, kadalasan sa mga politiko, lalo na yung mga membro ng TUWADCOM, they do not after, sa public service. Iba po ang kanilang mga rason kung bakit po sila tumatakbo. Hindi po public service kung bakit sila tumatakbo eh. Pera siguro ang rason, di ba? Kung bakit sila tumatakbo. Kasi biruin mo, nakakahiya kaya yan mga kababayan. No? Hindi ka nanalo. Ang ibinoto ng taong ng 6th District ng Manila, si Chuawi, na-disqualify lang because of the allegations ninyo. Diba na hindi siya Pilipino? Grabe naman. Iba talaga. Siguro ko, anyway, huwag na natin pag-usapan, no? Baka lang naman. Baka may 300 million itong si Abante, 'di ba? 300 million daw yung sa COMELEC. Ano ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong kabalastugan ng gobyerno ng Agba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tilang siyang sasampal at hahatol sa iyong mga kasinungalingan. Tila nahuli mismo ng ombudsman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Fiona Abante na tila hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman kaya hindi na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na binasag na ni Ombudsman Samuel Martires ang buong katotohanan na siyang laking sampal naman ng kahihiyan sa House spokesperson ng Kamara na si Princess Fiona Abante. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, palpak na naman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Fiona Abante dahil nahuli mismo ng ombudsman at hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman. Ang sagot kasi sa press release ni Princess Fiona Abante, sinasabi nilang hindi raw siya nag-file ng reklamo laban sa Vice Presidente Sara Duterte. At ayon pa kay Princess Fiona Abante, nag-forward lamang raw sila ng committee report at recommendation for filing. Pero nahuli mismo at tahasang bumelta na hindi na nakapagpigil pa si Ombudsman Samuel Martires na itinama di umanong kasinungalingan, napapahiya at nasampal ng katotohanan si Princess Abante. Pero bakit sila nag-forward ng nasabing committee report at recommendation for filing? Ang tanong, wala pa ba silang ebidensya magpahanggang sa ngayon? O kakalap pa sila ng ebidensya mula sa ombudsman? Ayon pa kay Princess Abante, and I quote, "Nang una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated the impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment." End quote. Kaya't malaking sampalang tahasang binitawan ng pahayag ni Ombudsman Samuel Martires. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng Source Online, and I quote, "Ombudsman Samuel Martires slammed
House spokesperson Princess Abante for saying the House of Representatives did not file a complaint against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. In an interview with DZBB, Martires asked the House why its committee gave them a copy of its report on its inquiry into the allegation against the Vice President in response to the statement of the House of Mouthpiece claiming that did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Bakit ba nila kami papanisyan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin naming pardon the word, pero ano yun? Gagawin naming scratch paper? Ano yun? We're not even a part of the investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat furnishan ng kopya, Martires said. This comes after the Office of the Ombudsman ordered Duterte and her co-accused to answer complaints of technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution based on the report submitted by the House Committee on Good Government and Public Accountability. Siguro naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo, at sinabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives, Martires said. Ombudsman Martires hits back at the House spokes claiming it did not file complaint against VP Duterte. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, buti naman talaga may mga tao pang na nasa posisyon ngayon kahit matanda na ay hindi nadadala sa pera. Tulad ng isang tao na si Attorney Martires, ginagawa lang niya yung nasa tama na naaayon sa batas, na walang personalan, trabaho lang yan, yung totoong gumagawa ng tama. Hugas kamay, kalokohan, ikot nyo ang impeachment. Ayan na, booking na kayo dyan sa kamara. Spokes nyo ang naghugas kamay. O Ayan mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.